I'd like to recognize now Congressman Marcoleta for his interpellation. Maraming salamat po, Mr. Chair. Magandang umaga po, Ginoong Gabby Lopez III. At ipagpaumanhin po ninyo na hahaba po ng konti ang pagtatanong po namin sa inyo. Kanina po, ng mga naunang nagtanong sa inyo, si Congresswoman Diane Bautista, tinanong po niya kayo, kaugnay po ng pagkakakuha ninyo ng identification card bilang isang Pilipino, kung kayo po ay gumamit ng alien fingerprint card. Natatandaan ko po, sinagot ninyo hindi po ninyo matandaan. Tama po ba yun, Ginoong Gabby Lopez? Magandang umaga po, Congressman Marcoleta. Opo, I don't recall what the process was involved in 2001. Salamat po. At dahil hindi nga po ninyo matandaan, tinanong po ninyo ang inyong abogado, si Attorney Bautista, kung baka naman siya po ay natatandaan niya. Ganon din po ang sinagot niya, hindi rin po niya matandaan. Tama po ba yun, Attorney Bautista? Tama po yun, Congressman Marcoleta. Na hindi po ninyo natatandaan, ano po? Kasi po, hindi po ako ang abogado. Hindi po ninyo natatandaan. Hindi po ako ang abogado humawak na yun eh. Pero sinabi po sa akin, na malamang meron. Meron po kasi akong kopya ng alien fingerprint card. Medyo malabo lamang po. At totoo po, ito ipakikita ko po sa... Nibigyan ko po ng kopya ang ating committee secretary para makita niyo po. Only to refresh the memory of Mr. Gabby Lopez na sila po ay gumamit ng alien fingerprint card. For the record lamang po, Mr. Chair. Maaari niyo po bang ipakita sa amin ngayon, Congressman Marcoleta? Bureau of Immigration. For the record, Mr. Chair, I will approach the chairman to show this particular document. Yes, Congressman Marcoleta. May I request, Mr. Chair, that that particular document should be shown also to the President of ABS-CBN. COMSEC is directed to show the document to the side of ABS-CBN. (1996) Mr. Chairman, just a very short manifestation. I have gone over the document and I saw that it was a document coming from the Bureau of Immigration. Unfortunately, it was not a certified true copy, and therefore to establish the authenticity of that document, may we request a certified true copy coming from the Bureau of Immigration. COMSEC is requested to get certified true copies from the Bureau of Immigration. Mr. Chair, with that request, I would like to request further that even the fingerprint cards which indicate that it was utilized
that fingerprint cards, Mr. Chair, would also show that it was an alien form. Mr. Chair, Congressman Zarate. in line with the manifestations of our colleagues, subject then to the proper authentication of these documents coming from the Bureau of Immigration. Salamat po, Mr. Chair. Pwede na po akong magpatuloy. Maybe subject to the authentication, because if it is not yet authenticated, my question now is, are we going to allow questions being propounded on that document not yet properly authenticated? Mr. Chair, I am no longer asked question on this particular document. Ginawa ko lamang po ito to refresh the memory of the lawyer as well as Mr. Gabby Lopez na talaga pong meron po na ginamit na alien fingerprint card. Pero Yes, Congressman Hindi ko na- Marcoleta, you still have the floor. Hindi ko na Please po continue gagamitin with ito. your question. kanina po kasi, tinanong po kayo ni Congressman Boyeng Rimulya, Mr. Lopez, kung kayo po ay kalahating Pilipino o kalahating Amerikano. Ang totoo po nun, meron pong underlying significance po yung tanong na yun. We should not forget that the very issue here, Mr. Lopez and Attorney Bautista, is Article 16, Section 11 of the Philippine Constitution. Ang totoo po nito, hindi natin paglalabanan yung issue na kayo po ay American citizen at saka Pilipino pa. Talaga pong napakaswerte po ninyo at hindi po ninyo kasalanan yon. Totoo lahat po ang sinabi ng mga abogadong nagsalita na kayo po talaga ay isang American citizen at isang Pilipino. Wala pong debate doon. Nung kayo po ay hindi pa nagme-may-ari ng ABS-CBN, wala pa pong problema yun eh. Nagkaroon po ng problema nung kayo po ay nagkaroon na ng pag-aari o kasama na po kayo sa pamamahala ng ABS-CBN sapagkat isa sa guni po natin ito dun sa Article 16, Section 11, kung ito po ay nalalabag. Attorney Bautista, this is a very honest question to you. Did Article 16, Section 11 of the 1987 Philippine Constitution contemplate a situation where the Filipino citizen mentioned in that particular article should also be another citizen of another country? Tinatanong po ninyo akin opinion? Opo, pwede po. Wala pong nagbabawal doon. Po, ang sinasabi ko Wala po rin. ganito po, para malinawan po tayo. Ang sinasabi po kasi doon, yung pagmimayari at pamamahala ng isang mass media company ay limitado lang sa mga Pilipino. Wala Tama po po. sanang problema doon kung si Ginoong Gabby Lopez ay Pilipino lang, hindi pa siya Amerikano. Yung tanong po kanina ni Congressman Boyeng Rimulya, nandito po yung pagpapakahulugan dito eh. We will have a problem processing that particular issue. Kasi po ang sinasabi lamang doon, tanging Pilipino lamang. Paano po natin isasangkot ang kanyang pagiging American citizen within the meaning of that constitutional provision? Tandaan po natin, Attorney Bautista, hindi po kasalanan ni Ginoong Gabby Lopez kung siya po ay napanganak sa Amerika. Hindi po rin niya kasalanan napanganak siya sa Pilipinong mga magulang. Kaya dalawa po nga yun eh. Ang nagiging problema po natin dito, ang saligang batas, matibay ang kanyang paninindigan na Pilipino lamang. Pati nga po korporasyon, kooperatiba,
asosasyon na magme-may-ari at mamamahala nito, kinakailangan ding wholly owned and managed by such citizens. Kinakailangan po kasi palagi tayong gumagalang sa probisang saligang batas. Ngayon po, balik po ako doon sa tanong, kalahating Amerikano po ba kayo o kalahating Pilipino? Bakit po palaging doon ako pumupunta? Ngayon po kasi, pinaninindiganan ninyo, talagang kayo po ay Pilipino. Kahit kailan hindi nyo ni-renounce ito. Mr. Gabby Lopez, kung talaga pong nasa puso ninyo ang init ng isang pagka-Pilipino, patriotismo, bakit po naman inintay po ninyo ang 48 taon para magpa-recognize po kayo bilang Pilipino? Kong Marcoleta, last question na po yan. Thank you. Mr. Chair, pwede pang may second round po ba ito? Palista lang po para sa next one po. Kung kulang pa po yung mga tanong. Opo, pero pag gano po, kung hindi ko matapos kasi nagsisimula lang po ako eh. Pwede po mong sa second round po ako. Opo, papalista po namin. Salamat po. So yung tanong ko pong naiwan, bakit po hinintay ni Ginoong Lopez ang 48 taon bago niya naisip na kailangan pala niya ng isang identification certificate at ma-recognize siyang Pilipino? Ang tanong pong ito ay para kay Ginoong Gabby Lopez. At pagkatapos, iiwanan ko pong tanong ito, Mr. Chair, kung ito pong pagiging Pilipino niya ay automatic. Automatic po eh. Bakit kakailanganin mo po na magpa-recognize ka in 2000, in year 2000? Yung pong dalawang tanong muna po na yun kasi wala na po akong panahon, Mr. Gabby Lopez. Salamat po. Thank you, Kong Marcoleta. Mr. Lopez, pwede po niyo Yes, sagot. salamat po. No? With regards to the second question, it was really to avail myself of a passport that I asked for that recognition. I don't understand the issue of 48 years. What does a 48 years refer to, Congressman Marcoleta? Ang inyo pong rason lang ay para lamang makapag-apply kayo ng Philippine passport. So it took you 48 years para lamang po makakuha kayo ng Philippine passport. Kaya po naisip ninyo na magpetisyon kayo, makakuha kayo ng recognition na kayo po ay Pilipino. That is correct, Congressman Marcoleta. Kong Marcoleta, pwede po siguro natin kunin ang opinion ng DOJ. Kasama rin po natin sila sa Zoom para baka bigay rin ng clarification sa inyong mga tanong. Meron pong isang naiwan na tanong, Mr. Chair. Kung ito po ang pagiging Pilipino po ninyo, Mr. Lopez, ay automatic naman. At totoo naman pong kayo natural born citizen having been born to Filipino parents. Ito po ang espiritu ng Hughes Sanguinis. Automatic naman po pala. Bakit kailangan po pa ninyo magpa-recognize? Dahil lamang po doon sa issue po ng pagkuha ng Philippine passport, hindi po ba? Sinagot niyo po ito sa tanong po kanina ni Congressman Rodriguez. Dahil lamang po sa Philippine passport, kaya kinakailangan po ninyo magpa-recognize bilang Pilipino. Yan po ba? Opo, Congressman Marcoleta, and my lawyer, Ayo Bautista, will add additional points. Second round po ako mamaya, Mr. Chair. Wala na po akong panahon. Salamat po, Congressman Marcoleta, sa mga tanong ninyo. Attorney, Yes, sir. Brief response na lang po and then kunin natin brief. yung sagot po ng DOJ. Nagpapasalamat ako dahil ngayon maliwanag na inaamin ni Congressman Marcoleta na Pilipino si Gabby Lopez. At inaamin din naman namin na Amerikano siya. Yung pong sinasabi na bakit po ninyo hiningi yung Certificate of Recognition. Mr. Chair, point of order, hindi ko po tinanong si Atty. Bautista. Yung pong tanong ko po ay kay Mr. Yes, Gabby Lopez. nasagot na po, Attorney, ni Mr.